years na po ba kayo nag-aalaga ng mga baka at yung ginagamit niyo yung circular farming system? Mga 10 years na, sir. Kung tama yung pagpapakain mo ng rumen ng baka, yung isa sa mga stomach ng baka, ay magiging productive yung baka, magbibigay siya ng extra na meat or extra milk. You are saying na pwede namang i-duplicate din ito ng ating mga kababayan Yes, kaya naman. as an alternative feed or talagang maging regular feeds na ng mga alaga nila. Yes. Ang binabanggit ni Sir, sana huwag tayong mawala ng pag-asa na we can find and look for alternative solutions sa mga problema na kinakaharap natin. Yes. At isa na nga sa mga solution is yung circular farming system. I hope somehow mabigyan pa rin ng hope ang mga ang kasama nating mga kapwa nating mga Filipino farmers na to continue to engage in agricultural activities. Let this be a lesson for us na pag dumating ang mga crisis na ganito, kaya nating mag-depend sa sarili natin. Self-sustaining. Self-sustaining tayo. Yun yung gusto nating maging goal. Guys, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-ikot dito sa Balungaw Integrated Farm, dito po sa Balungaw, Pangasinan, na kung saan naman ay pupuntahan natin yung livestock area nila Sir Bogs at alamin natin kung paano naman yung proseso at sistema nila ng pagpapakain gamit yung kanilang mga na-produce na mga corn silage, no? Nakita natin kanina, it's a modern way ng paggawa ng silage. Dati kasi manual lang tapos ini-imbak sa mga drum. This time ginagamitan na nila ng mechanized na tinatawag po natin. And tingnan natin yung area na kung saan naman matatagpuan yung mga alaga po nila mga baka dito sa Balungaw. Andito tayo ngayon sa bakahan natin. Yeah, dito natin ngayon na dry season kasi. Dito natin binibigay yung sorghum natin na medyo kulang yung damo natin, yung pasture area. Okay. Kasi normally itong mga baka na to nakapastol sila. Ngayon na pinapa-recover natin yung grass, medyo kulang pa sa ulan, very dry. Yes. Yung sorghum natin, dito natin binibigay sa kanila. Okay. Sir, kanina yung pinuntahan natin na baling area po ninyo is mais ang gamit natin doon. Yes. Pero itong pinapakain natin ngayon dito, Ito na yung finished product, ito na yung sorghum na pinasok din natin doon sa baler na yun. yung naunang production nauna, po ninyo. yes. Okay. Sir, dito sa farm po ninyo, no, mga ilang heads po ng baka meron po kayo dito? Right now, nasa tayo? 70 heads. Yan. So, 70. 70 heads. Oo. Ang system namin kasi dito sa farm yan, nag-fluctuate. Minsan tumataas, minsan bumababa yung number of heads namin. Depende sa availability ng pagkain. Kasi ayaw namin na dumating sa point na dahil kulang kami sa pagkain, yung baka namin, yung papayat at magiging unproductive na sila. So, kung ano yung kayang i-maintain lang din ng farm, Yes, yun lang din yung mini-maintain namin. Yung kayang Yes, sir. ipakainin ng food supply namin. Sir, anong klaseng baka meron po kayo dito? Ito, meron tayong mga Brahman na mostly Australian Brahman ang lahi nila. Anong difference niyan, sir, sa mga regular o native na baka natin? Yung native na baka natin, may magandang characteristics naman yan na kasi sila yung nag-evolve dito sa atin na makapag-withstand ng yung local conditions natin. So, itong Australian Brahman na natin, yung meron tayo dito, mas ang in-incorporate namin na genetics, yung genetics na talagang laki sa talagang laki sa mahirap na condition sa Australia. Okay. Yun yung dinala natin Parang dito. sanay sa hirap. Sanay sa hirap. Yung mga talagang sanay sila sa drought. Okay. Yung drought nila doon talagang tumatagal ng buwan-buwan compared dito sa atin. So, ang idea namin dyan is mas maganda siguro na dadalhin natin yung baka na galing sa mas hirap na conditions. Tapos dadalhin mo dito na kung saan mas maraming ulan, mas maraming damo, at mas magta-thrive siguro sa ganitong conditions natin sa Pilipinas. So, Okay. ang system namin dito sa farm is lahat ng mga baka na hindi nagpo-produce ng calf yearly para sa amin, tinatanggal namin sa system.
Kahit gaano kaganda siya, kahit gaano kalaki yung ano niya. Yung Saan frame yung, niya. anong ginagawa niyo, sir? Kinakatay, binibenta? Ginagawa namin doon, sineseparate namin sila sa herd, pinapataba, tapos binibenta na namin sa mga gusto mag-produce ng meat. Na, Oh, meat type. Yes. Sir, sa nabanggit nyo kanina, 70, ilan Yes. ang babae, ilan ang lalaki? Right now, meron tayong ang available natin dito na lalaki, yung lalaki kakaubos lang natin ng mga calves na lalaki dito. So yung lalaki natin dito na natira sa herd, parang nasa nasa 8 heads na lang. Okay. Tapos the rest doon, yung 62 heads, puro babae na yan. Puro babae. So, mas marami pa rin. Mas no? marami yung babae. Sir, itong corn silage natin, no, itong sorghum, Sorghum, sir. yes, oo, sorghum, kumpara doon sa damo na kinakain nila regularly sa mga bukid natin, anong difference nun? Ano yung kaibahan nito sa magiging takbo ng paglaki o pagbuhay ng ating mga alagang baka dito? Big difference kasi pagkadating sa fattening ng baka. Although kami nasa breeding side kami ng baka. Hindi namin goal na patabain ng sobra yung baka as of now. Ang pinapataba na lang namin dyan yung mga rejects. Kasi ang baka kasi pagka yung lumalaki pa lang sila, nagfo-focus sila sa paglaki ng frame nila, yung buto nila. Yes. Ayaw mo sila ipamper masyado ng mga high energy feeds, yung mga expensive na feeds. Kasi ang mangyayari dyan, pag lalaki sila, hindi nalalaki yung frame nila. So yung ADG nyo, hindi mo mababawi. Parang lugi siya pag yung talagang ipapamper mo siya agad. Okay. So, dapat gradual lang. So nararapat sa breeding program na pinapalaki mo muna yung baka, pinapahaba mo muna yung buto. At saka pag dumating siya at a certain age, mga 18 to 20 months, doon mo na simulan na pwede mo na siyang patabain kung hindi siya papasa as breeder. Okay. Pero dahil dito, gusto natin na mag-produce ng baka, ng breeder at relatively low cost, na low input. Yung, syempre, ang habol natin dyan, yung efficiency Yung Yes. habol natin at the end of the day, yung profit pa rin ng Yes. So, ang gusto natin i-maintain dito na baka, yung mga baka na yung kahit bibigyan mo ng kahit more of damo-damo lang, hindi masyadong binibigyan ng feeds na inputs, magpo-produce pa rin ng calf every year. Yes, sir. Ito, you are using now the circular system na yun Yes. nga, from waste doon sa mga farmland natin, kino-convert nyo sa pagkain, sa feeds. Sa ilang years po ninyo na pag-aalaga ng ganitong herd, no? Itong Yes. mga baka, may ano ba kayo? May study ba kayo or reference kung magkano na ang na-save ninyo? Or parang ito yung gastos noon, ito ngayon versus yung gastos ngayon? Versus yung gastos ngayon. More of kasi sir, ang namin dyan is medyo kasi 'di ba maraming crisis along the way So Yes, parang sir. yun yung part na nakikita na lang namin later on na parang savings namin yun na hindi nauubos yung funds na namin dahil sa meron kaming alternative na pagkain. So hindi ko kayo mo ibigyan ng exact number right now kasi parang ang ginagawa namin dyan, yung crisis kasi parang hindi natin ma-predict. So Okay. kung kunwari medyo nakita namin na kulang na yung pagkain namin, doon kami maghahanap ng alternative na means ng pagkain. Okay. Parang yung nakita nyo kanina na yung corn stovers natin. Yes, Dahil sir. kulang kami sa damo, Yun doon ang kami ginamit. mabawi. Ilang years na po ba kayo nag-aalaga ng mga baka at yung ginagamit nyo yung circular farming system? Mga 10 years na, sir. Sir, sa loob ng 10 years na pag-aalaga po natin ng mga ganitong livestock, no? Yes. May mga challenges naman kayo na-encounter? Yes, maraming challenges din talaga sa Kasi, syempre, nung nagkaroon tayo ng responsibility na alagaan yung baka, medyo doon nga, ang akala nga namin, yung kumakain lang sila na parang tao na 3 times a day, okay Yes. na. Yun pala, parang bibigyan mo sila ng dapat ad libitum feeding. Kasi kung hayaan mo lang naman sila dyan na nakapastol, kakain sila hanggat sa gusto nila Yes. Until such time na nag-ruminate sila. Yes. Nag-ruminate. Tapos, sila magde-decide kung ano yung sapat na sa kanila. Sir, itong sinasabi nating corn silage, no? Parang in other words, kung pagkain ng tao, ito buro. Yes, buro. Okay. Buro kasi sa baka, pagdating sa baka, ang tandaan din natin is, ang pinapakain talaga natin dito is yung gut microbes ng baka. Na siya later on, yung magko-convert sa protein, Okay. sa meat ng later on. So, pati sa ganun din sa dairy. Yung diyan nagsisimula lahat. Yung kung tama yung pagpapakain mo ng rumen ng baka, yung isa sa mga stomach ng baka,
ay magiging productive yung baka, magbibigay siya ng extra na meat or extra milk. Pero kung mali naman yung pagpapakain mo, kung inconsistent yung pagpapakain mo, maaaring hindi tumaba yung baka nyo. Okay. Sir, itong itong livestock ninyo, anong nyo dito? Purpose for dairy or for meat type or what? More of for meat type ito. Okay. Itong alaga natin dito. Yung Brahman, Yung yun Brahman, yun yes. yung meat type na klase. Yes. Ano bang klase ng ng baka ang good for dairy? Good for dairy yan. Meron tayong mga Holstein, mga Jersey, meron yung mga crosses. Yung Holstein Jersey kasi para sa mga malalamig na kondisyon. Pero dito locally, Hindi siya ang ideal. inalagaan nila, yung mga may crosses ng lahi na galing India, parang yung Yes. So, Girolando, Holstein Sahiwal, yung mga ganun. yes, sir. Sir, pwede ba natin puntahan doon? Yes, pwede natin makita yan. Oo. So, dami guys, no? So, ito, almost 70. Yes. Tama? Yes. Yung alaga po nila dito. Iba-ibang kulay. May brown. So, sir, anong pinakamatandang alaga niyong baka dito, sir? Yung pinakamatanda namin dito, nasa 10 years old. Kasabay ng pagsisimula po ninyo. Yes, kasabay nung pagsisimula. Ayun, no? Pero ibang klase naman yon. Yes, ito yung mga Simbra. Parang ito lang yung nakikita natin sa commercial, sir. Yes. Parang sa birch tree. ang naman nito is ito yung mga baka talaga na ideal for the feedlot. Compared dun sa Brahman, pag sa ibang bansa talagang makikita nyo, nag-average sila kung ang Brahman mag-grow yan ng 1.3 to 1.5. Itong mga to, nasa 1.8 to 2 something kilos yung yung average daily gain niya. Talagang designed for feedlot kasi parang yung Simmental, which is a Swiss breed, tapos yung Brahman, which is American breed pero parang originally from Brazil and India. Pinagsama mo yung two different breeds, magka-create ng hybrid vigor. Crossbreed. Crossbreed, di ba? Parang ganun din sa mais, ganun din sa Yung pag pinagsama mo yung two distinct na parents, yun yung magiging product nila. Ilan ang ganito nyo, sir? Itong natin, nasa 8, yung ganito. 8 Yes. plus May isang bull yan. Okay. Ay, may bull lang siya. Tapos May 8 bull. na, Yes. ng mga babae. Ito, papakita natin yung isang natin, yung Ayan. produce na sorghum. Bubuksan natin tapos Okay, guys, ito na yung yung isang bale ng sorghum. Kanina kasi mais yung naabutan natin kasi naubos na yung sorghum, no? Hintayin lang muna nila, siguro mga ilang days pa yun bago sila mag-harvest ulit. Papakita ni Lawrence yung yung Ayun, pagbukas ng yung laman yan. yung laman. Ayan, ayun. As you can see yan, golden na siya, golden brown na siya. Kanina, parang green na green pa eh, no? Okay. So, may distinct na amoy din, no? Na siya, parang Maasim-asim na siya. minimize na yung niya, spoiled na siya. Yan, fermented siya. Parang ang sarap. Parang wine. No? Hindi siya yung mabaho. Oo. So nakuha niya yung Sir, anong Anong laman nito, sir? Sorghum. sorghum lang siya purely. Okay. Kasi hindi mo naman kailangan lagyan ng molasses kasi ang magpapakain sa bacteria niya, yung lactobacillus niya is itong na niya, yung mga butil ng sorghum. Yan ay magpapakain sa bacteria tapos siya na magkukos ng fermentation. Okay. Sir, no? Parang you are saying na pwede namang i-duplicate din ito ng ating mga kababayan Yes, kaya naman. as an alternative feed or talagang maging regular feeds na ng mga alaga nila. Yes. Kaysa ipastol, 'di ba? Parang ang tagal pa nun eh. Mas ito kasi controlled mo to eh. Well, ang kasi natin dito sa Philippines actually is kulang talaga tayo sa land area na unlike yung pinagkukuhanan natin ng genetics, yung nagpapadala sa atin ng semen from Australia. Can you imagine parang meron silang mga libo-libong ektarya na gagalaan wala naman tayong ganun dito eh. So parang nakikita natin dito sa future ng is baka mas feasible for the Filipino cattle farmer to engage in mga fattening activities na yung kukuha ka ng payat na baka na I would say nasa 300 to 320 kilos at patatabayin mo to 500 kilos feeding on a consistent na feeding program na gamit ang sorghum. Sir, itong isang bundle na to, isang bale na to, ulitin lang natin, ilang baka ang pwedeng mag-consume dito sa isang araw? Tatlong baka. Tatlong baka. Yes. So kung 80, sir, ang laman ng mo dito, itong herd po ninyo, so ilan ang kailangan niya?
Oh, if you 20, 30. kung titignan nyo, parang mga 30. 30. Every day ang nauubos nila. Every day, ganun. So kanina nabanggit nyo, parang ang kaya ng mag-produce ng machine po ninyo is nasa 160. Yes. So kaya niya ng mga 2 days. Yes. Pagka peak season yan, sir. Kasi ngayon talaga medyo nasa growing stage pa karamihan ulit yung mga farmers. Kasi last month, yun yung parang peak season namin. Magpi-peak ulit yan in the next 2 months. Ganyan. Ngayon na habang wala pa tayong yung consistent supply ng mais, yun yung binibigay namin yung corn stovers para pag kunwari meron tayong drought, may El Nino, at least hindi mauubusan ng pagkain yung mga baka natin. Hindi magugutom. Yes, hindi magugutom. Alright, so ang ganda po sir ng sistema na ginagamit ninyo at ang ganda po ng kwento po ninyo at sana makakuha ng inspirasyon ng ating mga kababayan. Hopefully sir, hopefully in the long run, hopefully makatulong sa mga kababayan natin. Alright mga kabidyo, tayo natutuwa at napagbigyan tayo na makabisita dito sa Balungaw Integrated Farm nila Sir Bogs. Kaya naman Sir Bogs, gusto ko sana marinig ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na gustong subukan yung ganitong klase ng sistema ng pagpa-farming. Okay, well, ito sir, in this very challenging time natin ngayon na yun nga, in the middle of habang sinushoot nyo to, nasa gitna tayo ng crisis ngayon, I hope somehow mabigyan pa rin ng hope ang mga ang kasama nating mga kapwa nating mga Filipino farmers na to continue to engage in agricultural activities. Kasi meron namang sa mga inputs na pinapurchase natin tulad ng crudo, tulad ng abono abroad, meron naman sigurong way of farming na may alternative farming tayo na didepende tayo sa kung anong binibigay na sa atin ng nature, kung ano na available. Yes, So we can maximize, di ba? Yeah, we can maximize kung ano yung available na dito. So, yun, intindihin natin na magkakasama tayo dito lahat. Ang pinaka-importante dito is we do our best para pakainin yung mga yung millions of Filipinos na meron tayo dito. We find a way na maging food secure na nation tayo para pag dumating ang mga crisis, let this be a lesson for us na pag dumating ang mga crisis na ganito, kaya nating mag-depend sa sarili natin. Self-sustaining tayo. Yun yung gusto nating maging goal. Yes. Na siguro in our own little way, pwede nating simulan dito sa atin, dito sa sa Balungaw or sa Pangasinan. And later on, ang gusto nating makita diyan is gayahin din siguro ng mga farmers na yung mga kasama natin sa industry. Ang binabanggit ni Sir, sana huwag tayong mawala ng pag-asa na we can find and look for alternative solutions sa mga problema na kinakaharap natin. Yes. At isa na nga sa mga solution is yung circular farming system na kung saan itong mga waste materials na nasa kapaligiran natin nakukonvert into pagkain at the same time nagiging income na rin and nababawasan yung dependence natin sa mga farm inputs na napakamahal, affected by global crisis na tinatawag natin. Yes, affected by global crisis. Yes. Kaya naman, tayo po'y nagpapasalamat kay Sir Bog sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanilang farm. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento at inspirasyon, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page, Video Stories, at mag-like at i-share ang ating video. At huwag na rin pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinabago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir Bogs, Thank you, sir Art. thank you so much. Thank you. And bye-bye!